Sa ngayong ikalawang araw ng digmaan sa Iran, tila talaga mabilis na lumalala ang sitwasyon sa buong Middle East. Ayon sa mga ulat, libo-libong airstrike na ang pinakawalan ng puwersa ng Estados Unidos at Israel sa iba't ibang bahagi ng Iran sa oras ng pagsulat nito. At bilang ganti, sunod-sunod namang nagpakawala ang Iran ng mga drone at ballistic missile sa buong region. Mga lungsod at maging mga civilian target ay nadadamay na sa pag-atake at sa loob mismo ng Iran, kumpirmadong wala na ang tawang matagal nang namuno bilang Supreme Leader ng Islamic Republic. Sa bawat oras na lumilipas, lalo pang umiinit ang digmaan at wala tayong oras na dapat sayangin. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Lay of the Land. Unang-una, isang mahalagang paalala. Ang lahat ng impormasyong tatalakayin natin ay batay sa mga pinakamaasahang datos na meron tayo hanggang kalagitnaan ng umaga, March 2, lokal na oras sa Iran. Yan ay bagyang lampas sa pagsikat ng araw sa Central Europe at lampas sa ating gabi naman sa Eastern United States. At anumang nangyari matapos ang araw na yon ay hindi pa kasama sa ulat na ito. Pero makakaasa kayo, babalik tayo agad para sa mga susunod na update. Sa buong Middle East, talagang napakabilis ng takbo ng opensiba laban sa Iran. Para mabigyan kayo ng ideya kung gaano ito kalaki, ayon sa mga opisyalang depensa ng US na nakausap ng American media, sa loob lamang ng unang 12 oras ng labanan, halos 9 na strike na ang isinagawa ng Washington sa loob ng Iran. Samantala, ayon naman sa Israeli sources, ang unang bugso pa lamang ng pag-atake ng Jerusalem ay gumamit na ng humigit kumulang 200 fighter jet na tumama sa tinatayang 500 target. Pinaniniwala ang tinamana ng dalawang bansa ang mga target sa karamihan ng mga probinsya ng Iran. Ayon pa sa mga ulat mula sa Israel, hinati umano ng Jerusalem at Washington ang kanilang mga target. Nakatuon ng Amerika sa mga military facility ng Iran at mga nuclear facility nito, habang ang Israel naman ay nakatutok sa mga pamunuan ng Iran at sa kakayahan itong maglungsad ng mga missile. Sa isang pahayag sa Global Press, inilarawan ng US Central Command o Centrum ang kanilang operasyong may codename na Epic Fury bilang pinakamalaking concentration ng kapangyarihan ng militar ng Amerika sa rehiyon sa loob ng isang generation. Bilang tugon, pinaniniwala ang nagpakwala na ang Iran ng ilang daang ballistic missile bukod pa sa malaking bilang ng one-way attack drones. Sa Israel, lalo pang bumilis ng pag-atake ng Iran sa magdamag, ilang bugso ng pag-atake ang naitala sa loob ng nakalipas sa 12 oras at may mga ulat din na may mga direktang tama, bahagyang tama o pinsalang dulot ng mga bumagsak na debris ng missile sa mga base ng US sa Jordan, UAE, Saudi Arabia at iba pang lugar. Sa Bahrain naman talagang mas kapansin-pansin din ang pinsala. May naitalang ilang direktang tama, kabilang na ang missile strike sa headquarters ng US Navy 5th Fleet na kung saan pinaniniwala ang halos na ilikas na sa mga nakaraang araw at isang kamikaze drone ang tumama sa isang radar dome. Madaling araw ng March 1, tinamaan din ng American Air Base sa Erbil, Iraq, isang lugar na kontrolado ng Kurdish forces, gamit ang hindi pa natukoy na uri ng armas sa tila direktang pag-atake. Samantala, inanunsyo ng Qatar, Jordan, Saudi Arabia at iba pang bansa na matagumpay nilang na-intercept ang ilang papasok na missile. Parehong ang puwersa ng Israel at Estados Unidos ay nakapagpabagsak na rin ng dose-dosena kung hindi man daang-daang papasok na target sa ngayon. Para lamang malinaw, ang mga pinsalang naitala natin sa puntong ito ay may tuturing pa ring mild kumpara sa posibleng mangyari sa isang digmaang ganito kalaki. Gayunpaman, may isang mahalagang pattern na napapansin sa mga pag-atake ng Iran. Tila nakatutok ang mga ito sa mga radar installation o iba pang sistema ng surveillance ng US at posibleng layunin itong buksan ng daan para sa mas malalaking missile strike sa mga susunod na yugto. Habang hindi pa ganap na malinaw ang kabuuang saklaw ng opensiba ng US at Israel, may ilang kumpirmadong detalye tayo tungkol sa mga naunang pag-atake. Kinumpirma ng US Command na nakatuon ng mga airstrike ng Amerika sa mga military command facility, airfield at air defense system ng Iran. Ibig sabihin, malinaw na sinusubukan ng US na linisin ang himpapawid ng Iran at magbukas ang daan para sa pagpasok ng mga man aircraft sa mga susunod na operasyon. Dagdag pa sa assessment na yun, sinabi ng mga Israeli source sa kanilang national media na inaasahan nilang makamit ang ganap na air superiority sa himpapawid ng Iran sa loob ng susunod na 24 hours mula nang ilabas ang episode na ito. Mayroon ding mga hindi pa kumpirmadong ulat na nagsasabi na nakapagpabagsak umano ang mga American F-35 stealth jet ng ilang Iranian MiG-29. Isang pangyayari na kung mapapatunayan, may tuturing na isa sa mga pinakamahalagang air-to-air engagement ng ika-21 siglo sa ngayon. Ang isa pang malaking development mula sa pananaw ng military ay ang unang kilalang paggamit ng US ng sarili nitong low-cost one-way attack drones, ang mga aparatong tinatawag na LUCAS, na idinisenyo base sa matagumpay na Iranian Shahid 136 drones. Ipinapakita nito na malinaw na pinag-aaralan ng Washington ang taktika ng Tehran at handang gamitin ang parehong klase ng armas laban dito.
Sa ngayon talaga hindi lamang sa himpapawid at dagat umiikot ang labanan. Sa online space, tinamaan din ang Iranian state media at ilang telecommunication site. Isang sikat na prayer up panganganak at pinalitan ng mensaheng nananawagan sa mga sundalong Iranian na lumabas sa mga lansangan at tumulong sa pagpapatalisik sa kasalukuyang Yemen. Sa baybayin naman ng Iran, kinumpirma ng satellite imagery na may hindi bababa sa isang Iranian warship ang tinamaan ng US. Samantala, pinaniniwala ang aktibong umatake ang Kedr Strike Group ng Amerika sa reyon. Na-target ang halos lahat ng naval facility na kaya nitong abutin. Kapansin-pansin din ang uri ng mga target na pinipili ng Estados Unidos. Marami sa mga ito ay hindi simboliko o pampropaganda ang halaga, kundi practical at strategic tulad ng mga supply depot, missile storage site, mas maliliit na military leadership compound, at iba pang facility na kritikal sa kakayahan ng Iran na magsagawa ng tactical operation. Ibig sabihin, malinaw na mayroong malalim na intelligence ang US sa eksaktong location ng mga mahalagang asset ng Iran. Sa karagatan, may mga ulat din mula sa crew ng oil tanker na nakarinig sila ng mga pagsabog malapit sa Key Island, isang napakahalagang lugar na kung saan iniluluwas ng Iran ang humigit kumulang 70% ng kanilang crude oil. Kung tama ang mga ulat na ito, maaaring malaking dagok ito sa ekonomiya ng Tehran. Samantala sa kabilang panig naman, unti-unti na ring nasasangkot ang mga proxy forces ng Iran. Nangako ang Houthi rebels sa Yemen na muling sisimulan ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Sa Iraq naman, isang milisya na kaalyado ng Iran ang umangkin ng responsibility sa pag-atake sa US airbase sa Erbil nitong Sabado. May mga ulat na noong linggo ng umaga sa Iraq na kung saan sinusubukan ng mga nagpaprotesta malapit sa green zone ng Baghdad na pasukin ang embahada ng Estados Unidos. Gayunpaman hanggang sa oras ng pagsulat ito, wala pang confirmation na nabutas nila ang panlabas sa depensa o perimeter ng gusali. Sa kabilang banda, kinundan na ng Hezbollah sa Lebanon ang mga pag-atake laban sa Iran, pero sa ngayon wala pa silang ipinapakitang senyales na handa silang direktang makisali sa labanan. Pagdating naman sa bilang ng mga nakitil at pinsalaan, sinasabi ng US Central Command o CENTCOM noong Sabado na wala pang naitalang casualty o combat-related death sa unang 12 oras ng labanan. Subalit pagsapit ng linggo ng umaga, may mga indication na maaaring nagbago na ito matapos matrak ng isang combat rescue helicopter na bumiyahe mula sa Bahrain patungo sa Qatar. Sa kabila nito, wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa anumang nakitil sa panig ng Amerika hanggang sa oras na ito. Sa Israel naman, mahigit 100 katao na ang naiulat na napinsalaan, karamihan ay minor injuries, at isang babae ang kumpirmadong nakitil sa Tel Aviv noong Sabado ng gabi. Ayon naman sa Iranian Red Crescent, umabot na sa halos 201 ang kumpirmadong kitil at mahigit 740 na ang napinsalaan hanggang gabi na ika-28 ng Pebrero at inaasahang pang tataas ang bilang na ito sa mga susunod na oras. Mahalagang banggitin na hindi naiwasan ng US at Israel ang pagkakaroon ng sibilyang biktima. Kinumpirma ng international media na isang strike ang tumama sa isang girls' school sa southern Iran at ayon sa mga opisyal na nasa lugar, umakyat na sa 148 ang bilang ng nakitil sa insidente na yun at karamihan sa kanila ay mga bata. The fate of the Ayatollah. Marahil ang pinakamalaking pangyayari sa digmaan sa Iran ay ang pagkawala ng Supreme Leader na si Ali Khamenei. Ayon mismo sa Israeli media, ang pangunahing compound ni Khamenei ay tinamaan ng mahigit 30 missile sa pagsisimula pa lamang ng opensiba. Kinumpirma naman ng Iranian state media na siya mismo ay nakitil sa loob ng kanyang opisina, hindi sa isang fortified bunker na kung saan siya karaniwang nagtatago tuwing mayroong mga naunang bugso ng airstrike mula sa Israel o Estados Unidos. Sa mga sumusunod na oras, inulat mismo ng Western media na ipinakita umano kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump ang isang larawan ng labi ni Khamenei bilang confirmation ng kanyang pagkawala. Matapos ang halos isang buong araw ng pagtanggi, sa madaling araw ng linggo ay tuluyan ang inanunsyo ng Iranian State TV ang opisyal na balita, wala na mismo sa Ayatollah. Si Ali Khamenei ay nagsilbing Supreme Leader ng Iran mula pa noong 1989. Siya ay 86 na taong gulang nang siya ay pumanaw, subalit hindi lamang siya ang mataas sa opisyal ng Iran na nakitil sa opensiba ng Amerika at Israel. Kabilang din umano sa mga nakitil ang kanyang anak na si Mojtaba Khamenei, isang makapangyarihang kleriko na may mahalagang papel sa pamamahala ng mga pondo ng rehimen sa labas ng bansa. Bagamat walang formal na itinalagang kahalili si Khamenei, matagal nang pinaniniwalaan na kasama ang kanyang anak sa maikling listahan ng mga posibleng humalili sa kanya. Nakitil rin kasama nila ang Defense Minister ng Iran, ang Intelligence Minister, ang pinuno ng mga military command na direktang nasa ilalim ng Supreme Leader at ang hepe ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ilang mahalagang opisyal ng intelligence, matataas sa tagapayo ng nuclear program ng Iran, at karamihan sa mga pinakamalapit na personal na aide ni Khamenei ay pinaniniwalaang ding kabilang sa mga nakitil. Ayon sa mga naunang ulat mula sa US at Israeli officials, kung totoo ang napakaraming pangunahing leader ng Iran ang nakitil sa isang bugso pa lamang, posibleng dahil binago ng Amerika ang nakasanayan nitong taktika. Sa halip na magsagawa ng gabi ang pag-atake, inilunsad umano ang unang matinding pag-atake sa kalagitnaan ng umaga.
Lumilitaw na inaakala ng mga lider ng Iran na ligtas sila sa oras na yun, lalo na't yun ay kasabay ng lingguwang Sabat ng Israel at panahon din ng arawang pag-aayuno sa banal na buwan ng Ramadan. Dahil dito, pinaniniwalaang nagsasagawa sila ng mga pulong sa iba't ibang location ng bigla itong atakihin. Gayunpaman, mahalagang idiin, kahit pa napakaraming matataas o opisyal ang nakitil, hindi ito otomatikong nangangahulugan ng regime change. Hindi ang Iran ay isang bansang madaling gumuho kapag nawala ng isang makapangyarihang leader. Hindi ito simpleng sitwasyon na kung saan maaaring alisin ang isang strongman at umaasa na ang mga nakapaligid na elite ay agad na makikipagkasundo para lamang sa sariling kaligtasan. Ang istruktura ng pamahalaan ng Iran ay mas matatag at talagang mas organisado. Matagal nang umanong may nakahandang wartime powers at detalyadong succession plans ang Yemen mula sa itaas pababa bago pa man nagsimula ang mga pag-atake. Sa ngayon ang presidente ng Iran, ang foreign minister nito, at ang pinuno ng Iranian Army ay alinman sa kumpirmadong buhay o pinaniniwalaang ligtas. Buhay din si Ali Larijani na matagal nang tinutukoy ng mga international observer bilang isa sa mga posibleng kahalili. Ayon sa mga umiral na proseso, nakatalaga na ang formal na kahalili ni Khamenei. Ang presidente ng bansa, ang hepe ng hudikatura, at isang mataas na ranggo ng juris ay inaasahang bubuo ng isang konseyo na mangangasiwa sa transition ng Iran patungo sa bagong liderato. Subalit ang pagpapatuloy ng Yemen ay mas malalim pa kaysa sa simpleng pagpapalit ng leader. Ang Supreme Leader at ang kanyang mga kalyado ay hindi pumapasok sa digmaan ng walang paghahanda. Ipinamamahagi nila ang kapangyarihan sa panahon ng digmaan. Kumikilos sila ng may malinaw na pag-aakalang maaring hindi na sila makaligtas at bago pa man sumiklab ang mga opensiba, naipapasa na nila sa kanilang mga itinalagang kahalili ang mahalagang information, connection, at mga utos na kakailanganin upang may pagpatuloy ang laban. Hindi ibig sabihin ito na imposible ang regime change para sa US at Israel. Posible yon, subalit kung mangyayari man, ang pagkakitili Khamenei at ang kanyang mga pangunahing kaalyado ay unang hakbang pa lamang. Kailangan pang tugisin ang kanilang mga kahalili at pagkatapos noon ang mga susunod pa at magpapatuloy yun hanggang sa punto na ang natitirang bahagi ng Yemen ay hindi na kayang mag-organize ng isang maayos at coordinate na opensiba. At kahit mangyari yun, hindi pa rin garantisado ang katatagan. May tunay na possibility na ang iba't ibang faksyon sa loob ng Iran ay mag-aagawan ng kapangyarihan, maaaring mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps, mula sa intelligence services o mula sa mga political faction na kung saan nananatiling tapat sa kasalukuyang sistema. At dito na papasok ang tinatawag na X-Factor, ang mga nagpaprotesta sa Iran. Sa ngayon may mga video na nagpapakita ng mga taong nagtipon sa mga lansangan ng Tehran, Shiraz at iba pang lugar na tila nagdiriwang sa pagkawala ng Ayatollah. Subalit mahalagang tandaan, ang laki ng pagtitipong ito ay hindi pa umabot sa lawak ng malawakang protesta noong January. Bagamat may mga lugar na nagtanggal ng mga rebulto ang mga demonstrator at patuloy na nananatili sa kalsada, may mga ulit din mula sa ground forces na nagpapakita na nagpapatok ang ilang security forces laban sa mga nagpaprotesta sa ibang lugar. Sa madaling salita, hindi pa malinaw kung ang galaw sa lansangan ay magiging sapat para tuluyang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng Iran o kung ito ay mabilis ding masusupil. The attacks on the Gulf. Mula sa pagkawala ni Khamenei, lilipat tayo pa kanluran sa mga estado ng Persian Gulf na kung saan kasabay na sumiklab ang isa pang krisis. Bago pa man magsimula ang kampanya ng US at Israel, ang mga bansang Gulf tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, at iba pa ay tuloy-tuloy na nakikipag-ugnayan sa Washington. Ang panawagan nila, iwasan ang pag-escalate ng tensyon upang hindi madamay ang rehiyon sa direktang pag-atake. Talagang napakalaki ng nakataya rito. Malaking bahagi ng supply ng langis at natural lang gas ng mundo ay dumadaan araw-araw sa Persian Gulf. Kung tatargetin ng Iran ang energy infrastructure sa rehiyon na ito, maaaring nitong hawakan sa legang pandaigdigang merkado, magdulot ang matinding pagtaas ng presyo, wasakin ang ekonomiya ng mga kapitbahay nito at pilitin ang Estados Unidos na umatras. Subalit sa ngayon, tila nagkamali ng kalkulasyon ng Iran. Sa unang araw ng palitan ng pag-atake, tinarget nga ng Tehran ng mga bansa ng Persian Gulf, subalit hindi nila tinarget ang pangunahing oil at gas facilities. Sa halip tumama ang mga pag-atake sa iba't ibang sibilyan at infrastrukturang target sa buong region. Kabilang dito ang mga international airport ng Kuwait at Dubai, ang mga kabisera ng Riyadh at Abu Dhabi, pati na ang National Security Agency ng Bahrain. Sa Bahrain, may mga video na nagpapakita ng Iranian drone na bumangga sa gilid ng dalawang residential tower at ang isa sa mga ito ay tuluyang nilamon ng apoy pagsapit ng gabi. Kalaunan, tinamaan din ang International Airport ng Bahrain. Kinabukasan, direktang tinamaan ng Crown Plaza, Manama. Sa United Arab Emirates naman, iniulat na may Iranian drone na nagbanta sa pinakamataas sa gusali ng mundo, ang Burj Khalifa. Isa ang na-intercept ilang segundo bago tumama, habang ang isa pa ay bumagsak sa isang kalapit na sibilyang gusali. Tinamaan din umano ng mga drone ng sikat na Fairmont Hotel at Burj Al Arab sa Dubai, mga simbolo ng karangyaan at pandaigdigang turismo sa rehiyon.
Ang malinaw dito sa halip na direktyong tamaan ng mga oil terminal at energy hub na maaaring magpagulo sa global economy, pinili ng Iran ang mga target na may malakas sa simboliko at psychological epekto. At ang tanong ngayon, ito ba ay babala pa lamang o simula ng mas malawak na paglawak ng digmaan sa buong Gulf? Tinamahan din ng Jebel Ali Port matapos tamaan ng mga debris mula sa mga na-intercept na missile at drone, samantala isang naval base ng Kuwait ang direktang inatake. Sa United Arab Emirates naman, isang Pakistani citizen ang kumpirmadong nakitil. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan doon, umabot sa 137 missile at 209 drone ang tumarget sa bansa bago magsabado ng gabi, at karamihan ay na-intercept ng kanilang air defense system. Kung susuriin, hindi naman ganoon kahirap unawain ang posibleng lohika sa likod ng hakbang ng Iran. Kung inaasahan ng Iran na babanggay ng kanilang energy infrastructure, malamang na nagpalakas na rin ng depensa ang bansang Gulf sa paligid ng kanilang oil field at refinery. Ibig sabihin, maaaring mas mahirap tamaan ang mga target na yun. Samantala, ang mga gusali ng sibilyan at sentrong pang-ekonomiya ay mas mahina ang depensa. Lumilitaw na malinaw ang focus ng Iran, tamaan ng mga sentro ng kapangyarihang pinansyal sa reyon, lalo na ang Dubai. Isang lungsod na matagal nang itinuturing na ligtas, matatag, at simbolo ng kaunlaran sa gitna ng Middle East. Sa pamamagitan ng pag-atake rito, maaaring sirain ng Iran ang imahe ng security at katatagan na naging pundasyon ng ekonomiya nito. At sa panig ng propaganda, maaari ring igiit ng Iran na ang tunay nilang target ay ang mga military installation ng US sa reyon, at ang pinsalang natamon ng mga bansang Gulf ay hindi maiwasang collateral damage lamang sa mas malawak na digmaan. Sa pamamagitan ng paglika ng agarang banta sa mga bansa ng Gulf at sa pagtama sa mga target na maaaring hindi nila napagandaan, malamang na umaasa ang Iran na masindak ang mga ito. Ang calculation marahil lang Iran kapag nagpanik ang mga Gulf state at makaramdam ng matinding takot, dudulog ang mga ito sa Washington at maglalagay ng napakalakas sa pressure upang umatras ang Amerika. Sa madaling salita, baka iniisip ng Iran na sapat na takot at kaguluhan sa pintuan mismo ng White House, mapipilitang umatras ang US. Subalit iba ang naging takbo ng reality. Sa halip na magdulot ng pagkawatak-watak at panik, ang mga pag-atake ng Iran ay tila lalo pang nagbuklod sa mga bansang Gulf. Ang mga estadong nagkaroon ng tensyon sa isa't isa nitong mga nakaraang buwan ay nagsisimula ngayong magkaisa laban sa Tehran. Particular na ang Saudi Arabia at United Arab Emirates ay malinaw na nagpahayag ng pagkakahanay sa layuning protekta ng reyon, anuman ang maging kapalit, at ang iba pang bansa sa Gulf ay sumunod na rin sa ganitong paninindigan. Maging ang Pangulo ng Turkey ay nagsalita na rin. Kinundi na ang mga pag-atake ng Iran, isang malinaw na pagpapakita ng suporta sa matinding tugon ng mga bansang Gulf. Bagamat walang opisyal na pahayag ang Saudi Arabia tungkol dito, may mga anonymous source mula sa Middle East na nagsasabi sa global press na lalong nagiging posible na papayagan ng Riyadh ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang teritoryo upang ipagpatuloy ang opensiba. Sa madaling salita, tila kabaliktaran ng nangyari sa inaasahan ng Iran. Matagal nang malinaw na nais ng mga Gulf state na manatiling nasa gilid lamang ng digmaan. Subalit ngayong pinili silang atakein ng Iran, ang anumang uri ng pakikipag-areglo o appeasement sa rehimen ng Iran ay tila wala na sa opsyon. Bagamat hindi madalas direktang nakikidigma ang mga bansang Gulf, meron silang makabuluhang air power at ngayon, meron na rin silang sapat na dahilan upang direktang harapin ang banta mula sa Iran. The Strait of Hormuz. Sa huli, saglit nating silipin ang Strait of Hormuz, ang napakahalagang daluyan ng karagatan na nagsisilbing pangunahing ruta ng mga barkong nagdadala ng langis at kalakal palabas ng Gulf patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa mga security official ng European Union, mula pa kahapon ay nagbo-broadcast ang Iran ng mensahe na nagsasabi wala umanong barkong papayagang makadaan. Batay sa ship tracking data sa oras ng pagsulat ito, karamihan sa mga commercial vessel ay tumigil na sa kanilang ruta, bumalik sa pantalan o naghihintay na lamang sa Gulf of Oman. Hindi pa opisyal na kinukumpirma ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz at wala ring indikasyon na minanaan ito ng mga Iranian vessels. Subalit sa praktikal, parang ginawa na ito ng global ship insurers para sa kanila, kinansila ang mga insurance policy at itinaas ang presyo para sa anumang barkong susubukang dumaan. Sa lahat ng practical aspeto, parang sarado na ang strait, habang ang mga bantay patuloy na ipinapadala mula sa baybayin ng Iran bilang dagdag na deterrent. Kung hindi magbabago ang sitwasyon na ito hanggang bukas, makikita na ang epekto ng digmaang ito sa pandigdigang merkado. Sa ngayon, posible pa rin ang kombinasyon ng market anxiety at pressure mula sa Gulf state upang hikayatin ng US na lumika ng kondisyon para muling buksan ng Persian Gulf at pilitin ng Washington na bawasan ang operasyon. Subalit maaaring sinira na ng Iran ang pagkakataong yun para sa sarili nito. At kung kakalkulahin ng mga Gulf state na mas mahalaga na tuluyang alisin ang banta ng Iran sa reyon, maaaring hindi na gaanong mahalaga ang reaksyon ng merkado. Sa ngayon, ito ang pangunahing pangyayari sa lumalawak na krisis sa Middle East. Napakalakas na air power ng US at Israel, malawakang retaliation ng Iran sa buong reyon, at ang pagkawala ng supreme leader ng Iran. Sa mga susunod na araw, babalik kami upang magbigay ng pinakabagong update sa sitwasyon
Kaya naman kung nais mong manatiling updated habang umuunlad ng mga pangyayari, siguraduhin nakasubscribe ka sa aming channel para masundan mo na ang lahat. At tulad ng dati, maraming salamat sa panonood at kita-kita muli tayo sa next pa namin na video.